Hi, good day everyone. Welcome sa ating week 3, day 5, no? Grabe, day 5 devotion. So ako muli si Ate Rose, ang makakasama nyo para sa ating week 3 Devo series. Nako, nakakalungkot naman. Umabot na pala tayo sa huling yugto ng linggong ito para sa ating devotion sa third week ng October, no? Ang bilis, grabe. Mamimiss ko kayo agad. Ayan, pero muli, nais kong pasalamatan ng ating Panginoon. Hindi ako mapapagod pasalamatan ng Lord sa buhay mo, kapatid, dahil ikaw ay lagi naglalaan ng panahon, oras, no, sa atin, sa kabilang linya. Talaga namang nakakatuwa, no? At ngayon, magkakaroon na naman tayo ng panibagong topic na pag-uusapan natin yung mga magagandang plano ng Lord para sa atin. So ngayon, nakadako na tayo sa ating ikatlong linggo, no, at huling araw ng linggong ito, at pinabati kita dahil ikaw ay nakaabot magmula week 3, day 1 hanggang day 5, kapatid. Keep it up, no? Ang Diyos ay tunay na natutuwa sa iyo, kapatid. So, bago tayo tuloy ang dumako sa ating ikalimang araw, muli nating balikan ang ating series, no? Ang ating Devo series week 3 sa araw na ito na may pamagat na God has a beautiful plan for all of us. Naniniwala ako dyan palagi, no? Na may magandang plano ang Lord para sa atin. At ito ay may apat tayong tinakal. Una is trust Him completely. Pangalawa is accept His ways. Pangatlo is surrender all to Him. At ang pang-apat is allowing God to take the lead. So, noong nakaraang araw, nag-focus tayo sa surrender all to Him. Medyo naging makabagbag damdamin. Ang Ate Rose yun, no? Kasi talaga namang napakahirap mag-surrender. Pero meron tayong tatlong tinakil na once na nag-surrender tayo, meron tayong tatlong bagay na makakamtan. Una, we will find our true identity. Pangalawa, we will live by faith. And ang pangatlo is we will be rewarded. Napakagandang pagpakinggan, pero napakahirap gawin. Pero sa tulong ni Kristo, kapatid, kaya natin. At ngayon, nasa ikahuling araw na tayo ng linggong ito at ang ating ay patungkol sa allowing God to take the lead. So sa araw na ito ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo tuloy ang mag-umpisa, manalangin muna tayo. Panginoon, muli maraming salamat, Lord God, sa araw na ito na ipinagkaloob mo. Lord, umabot na kami sa ikalimang araw ng ikatlong linggong ito. Pasasalamat, Panginoon God, dahil Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas, ng tatag, ng sipag, Panginoon, na patuloy na dumalo sa gawain na ito, Lord. Ganun, Lord, lahat ng ito ay dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong pag-asa, dahil sa iyong grasya, Panginoon, na ipinagkakaloob sa amin. Ngayon pa lang, Lord God, pinapa-open namin ang aming puso't isipan sa iyo, nang sa gayon, Lord God, anuman aming mapakinggan, Panginoon God, ay tumimo sa pinakamatabang parte ng aming puso at maipakita namin sa pamamagitan ng aming mga gawa. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang uring paraan upang kami, Panginoon God, na iyong mapaalalahanan, Panginoon. Muli, Lord, salamat sa iyo kapulihan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin is allowing God to take the lead, no? Pinahihintulutan nga ba natin ng Diyos sa buhay natin? Yan ang mahirap na sagutin na tanong, na sa lahat ba ng pagkakataon, ang Diyos ay hinahayaan natin kumilos sa ating buhay. Maaring nagtitiwala tayo at maaring tanggap natin ang kanyang mga kaparaanan at maaring isinusuko natin sa kanya ang ating buhay. Pero siya nga ba kaya ang nangunguna sa buhay natin? O baka naman tayo o ikaw, kapatid? Ito yung madalas nating dapat naririnig at sinasabi. Let go and let God. Kasi kahit anong gawin natin, kung tayo pa din na nakaupo sa driver's seat ng buhay natin, masasayang ang tiwala, masasayang ang pagtanggap, at masasayang ang pagsuko na ibinigay natin sa ating Panginoon. Kung at the end of the day, ang nakaupo sa trono ng buhay natin is yung gusto mo, yung nais mo, at yung plano mo. Sa linggong ito, natakil natin na ang Lord, ang Diyos, ay may maganda at mabuting plano para sa atin. At ngayon, dumako na tayo sa ika-apat na topic, which is, hayaan ng Panginoon na manguna sa buhay natin. Ano nga ba ang sabi ng salita ng Diyos? Proverbs chapter 16 verse 9, the heart of man plans his ways, but the Lord establishes his steps. See? God has a beautiful plan for all of us if we allow Him to take the lead and be the driver of our life. Sabi ng Lord sa Proverbs 16 verse 9, tayo ang nagpaplano, ngunit Diyos ang nagtutupad. Each step we take, guided by faith, and lead us closer to the fulfillment of His divine plan. Hindi dahil sa kung anong kaya natin, but still,
because of Him. Wala tayong kakayanan, wala tayong kagalingan, wala tayong kahusayan kung hindi dahil sa Kanya. Lahat ng pinaplano natin, ang Diyos ang nagsasagawa kung ito'y ayon sa kalooban niya. Sabi pa niya sa James chapter 1 verse 5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." When we seek God's wisdom, hindi niya tayo hinuhusgahan o tinitignan ng kamalian sa ating kahilingan. Instead, He is always ready and willing to provide us with the wisdom we need to navigate life's challenge. Ganon kabuti ang Lord, kapatid. Kaya wag tayong mangamba kung ang Diyos ang mangunguna sa buhay natin. Allowing God in our life does not mean na talo tayo. Kasi piling natin nakokontrol tayo. Piling natin, hindi natin nagagawa yung gusto natin. Piling natin, nasasakal tayo. O kaya naman, di mo kayang gawin yung mga gusto at plano natin sa buhay. Pero tandaan natin, if we are on God's side, and He is the one, take full charge in our lives. Kahit kailan, kapatid, hindi ka matatalo. Hindi ako matatalo at hindi tayo matatalo. Masasaktan tayo, mahihirapan tayo, posibleng magdusa tayo. Pero isa lang ang kaya kong sabihin sa'yo. Kapag ang Diyos ang nanguna sa buhay natin, tiyak, panalo tayo. Lagi tayong tagumpay. Because the true victory in life, hindi yung nakikita o nakukuha natin, hindi tropeo, hindi limpak-limpak na pera, hindi magandang bahay, no? Hindi kasikatan, hindi yun. O ano mang mga uri ng yaman dito sa mundong ito na tinuturing na tagumpay ng ibang tao. Pero sabi ng Lord, yung katagang bibitawan ng Panginoon sa atin, kapag hinayaan natin siya na manguna sa buhay natin, yun ang tunay na kayamanan. Yun ang tunay na tagumpay. Ano yun? Yung well done, my good and faithful servant. Imagine, ang Diyos ang magsasabi nun sa atin. At para sa akin, yun ang higit na kayamanan at tagumpay na nais ng puso ko. Salamat, kapatid, sa pagsama mo. Salamat sa buong linggo na inilagak mo sa araw-araw na makasama ka namin dito sa Hayo Tayo. Ngayong buong linggo, nawa sa tulong ng mga salita ni Kristo na napag-aralan natin, may baon-baon tayong panibagong pag-asa sa kabila ng hindi magagandang bagay na nangyayari sa mundong ito. Lumabas ang napakagandang katotohanan na nagmula sa Kanya, sa ating Panginoon, na Siya ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Nga pala, matatapos na ang series natin this week. Nais ko na may mabago sa kalakaran ng pamumuhay natin. Nais ko na may mabago sa tinatahak nating daan ngayon. Tinatahak nating kasalukuyan. Kapatid, oras at panahon na para makita si Kristo sa upuan ng buhay mo ngayon. Sa upuan ng buhay ko. Buhay, pag-iisip, no? Sabi nga dito, si Kristo dapat ang nakaupo sa trono ng buhay natin. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng pag-iisip na may Kristo, puso na may Kristo, galaw na may Kristo, at sinasabi na nakikita si Kristo. Meron tayong tackle na God has a beautiful plan for all of us. If we trust Him, if we accept His ways, if we surrender all to Him, and if we allow Him to take the lead. Nawa, si Kristo ay hindi maging parte lamang ng buhay natin, pero Siya mismo ang maging buhay natin. Hindi ka lugi, kapatid. Hindi ka talo. Lagi tayong panalo kasi nasa atin si Kristo. Kaya ngayon, dalangin ko na itatak natin sa puso't isip natin, na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Kumapit ka, kapatid. Tatagan mo ang iyong loob. Kasama mo siya. Kasama natin siya. Bago tayo tuluyang magtapos, hayaan mo, manalangin tayo muli. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Lord, thank you for letting us know, God, that you are always there to support us. You are always there to comfort us. You are always there to be with us, Panginoon God. And Lord, thank you, God, for letting us know, Panginoon, na meron kang napakagagandang plano na pinrepare mo para sa buhay namin, Panginoon God. Lord, we pray, and I prayed, and we declared, Panginoon God, that we trust you more. We accept your ways more. We surrender every detail in our life to you, and we allow you, God, to take full charge of this life, Panginoon God.
Hindi kami lugi, Panginoon. Hindi kami talunan, Panginoon God. Kami ay laging tagumpay kasi kasama ka namin, Panginoon God. Lord, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan, Ikaw ay tapat na nangangako sa amin, Panginoon, na meron kang magandang plano para sa amin. Salamat, Panginoon, ng sobra sa iyong pag-ibig, Panginoon, na walang katumbas, Panginoon God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na sa pagtatapos ng aming series ngayon, lagi naming alalahanin ang mga turo mo sa amin at lagi naming gawin ang mga kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord. Ikaw ang aming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maraming salamat kapatid sa pagsama mo sa buong linggo nito na merong pamagat or meron tayong series na God has a beautiful plan for all of us. Salamat sa buhay mo, pagpalain ka pa ng ating Panginoon, at see you again next Monday dito sa Hayo Tayo Devotion Series. God bless you, kapatid!